Naka-on ba yung ano mo? Yung Job Street? Job Street? Luma Yung na yun eh. notification? Yung... naka-on si Lina sa'yo. Si Lina, hindi, bago na ngayon, Glassdoor eh. Tsaka, tsaka LinkedIn yan. Yan yung mga bago ngayon eh. Parang active kasi si Lina ngayon eh. So, iniisip ko kung parang, kayo lang ba yung industriya na hiring o yung iba pa kaya? Meron din naman. Actually, meron akong mga alerts eh. Tapos lalagay ko developer. Siyempre, yun yung yun yung heading developer, di ba? Meron din naman mga parang construction, yung mga developer yun. So mukhang hiring nga din naman sila. Pero sa ibang bansa. The Prog Rockers Podcast. Episodes from the new normal. So, by the way, hello pala sa listeners. Ay, hello. Dito pala kayo. Bagong format. Uy, bagong lahat nga pala. Bago natin umpisa. Congratulations, Pilipinas. Record-breaking tayo. Palakpakan naman dyan. Diyos ko. Grabe. Palakpakan naman dyan. Halos 39, almost 40,000 recoveries in one day, dude. Galing doon. Record-breaking. Breaking ng insanity, man. Record-breaking yan. I mean, grabe. I mean, ang galing natin. Record-breaking na kalokohan. Bukang mafa-flatten na natin ng curve by data. Yan. Speaking yung developer, dude. Alam ko yan na pag may nag-i-email sa akin, meron minsan yung madalas na lalabas full stack developer. Speaking of, parang ano yun, naniniwala ka pa yun ng full stack developer? Sige, yan mapag-uusapan natin ngayon. Sige. Gawa tayong kontrobersiya, Chong. Full stack, di ba? Tayo kasi, nandito na tayo sa web development industry ng mga ulit-ulit nating sinasabi. Pero sige na, matagal na tayo nandito, di ba? Ayun, and again, bago namin umpisa, disclaimer lang po, opinion namin to. Mm-hmm. Pero pero malakas ang aming damdamin sa opinion na ito. Yan. Ikaw, sige, tinanong mo ako, naniniwala ba ako sa full stack developer? Or sige, sabihin mo na natin ano yung definition ng full stack? Well, sa standard kasi na na lumalabas ngayon, full stack developer is front-end and back-end. Yun yung alam nila. Mm-hmm. By the way, welcome to Prog Rockers, guys. Yes. Ayun, welcome to Prog Rockers. Sinubukan namin ibahin yung format, di ba, Steve? Good day sa inyo. So, hindi namin ako ng oras kayo nakikinig. Good day. Magandang araw. So, yun. Definition ng full stack. Balik tayo. Tsaka nag-freestyle po kami ngayon, kaya medyo patalon-talon kami. So, nag-experiment din naman po kami. Parang, syempre, experiment. Parang full stack experiment dyan. Sige. Ayun. So, full stack developer, ayun nga, tingin ko naman ang common understanding. Marunong sa front-end, marunong sa back-end. And, ikaw, dude, sa tingin mo? Sa akin kasi feeling ko, na-coin yan nung mga 2000, nung kung saan, parang, pag sinabi mong isang stack ng pagdating sa web development, isang stack, as in, mula Linux, PHP, as in Linux, Apache, PHP, LAMP stack, kaya nga LAMP stack yung tawag. LAMP stack, yun. So, kaya sabing full stack, kasi yung isang buong stack na yun, yun lang yung kailangan nung kumpanya or doon nagbabase yung architecture ng kumpanya sa LAMP stack. Pagkaalam mo lahat ng pyesa nun, full stack ka. Kaya mong gumalaw ng Linux, ng Apache, nung PHP, nung MySQL, LAMP stack ka. Sabagay, oo. Yun. So, by definition, yun yung pagkakalam. Kaya full stack ka. Yung stack, alam mo. Parang ganun. Pero sa ngayon, sa palagay mo, there's such thing as full stack ba? Sa panahon ngayon binanggit mo yan, realization ko ngayon is, parang outdated na term na siya eh. Parang napakaliit lang talaga nung time na yung meaning ng full stack is actual full stack. As we know it right now. Kasi, paano ba? Dati kasi, sige, kunin natin yung phases nung web, kung paano nag-evolve yung web development. Diba nung umpisa, wala tayong pinag-uusapang stack. Ano lang siya, PHP, HTML, combined in one, ano na lang siya, diba?
Kumbaga kung ano yung backend mo, yun din yung frontend mo. Nagdi-display siya ng HTML, yun na yun. Ano ba yung mga tawag nun? Web developer, yun. Web admin, yun yung mga tawag dati, di ba? Parang, ano yun? Web publisher, yun yung mga tawag dati. Tapos parang umabot sa point na doon kasi nag-umpisa yung yung mga frameworks nung in-incorporate yung MVC sa web development. Like doon nagkaroon ng Smarty templates, yung mga ganyan. So parang doon nagkaroon ng distinction yung design tsaka yung tawag dito, yung yung backend. By the way, nagluluto po si DA ngayon. So ayan. Ayun. Sa tingin ko, doon naging paano ba? Doon nag-evolve yung term na full stack na kaya mo mag-design, kaya mo ring mag-program. Pero ngayon kasi, parang ano ba? Sobrang dumami na yung facets ng web development na pwede mong aralin pero parang ang hirap gumaling sa lahat ng facets or stack basically ng web development. Yun nga eh. Kaya nga, sabi ko nga, parang jack of all trades siya. Pero nagiging master of none ka na. Kasi technically, parang, syempre, para maganda nga, may full stack ka. Pero, in the end, sabihin mo, lahat yun, noob ka. Lahat mo Kasi ang hirap naman yung like, yun nga sabi ko nga eh. Kung sa full stack, di ba, sabihin natin, sige, sa front-end na lang. Sa front-end lang, ang dami ng nun. Dati, syempre, simple lang kasi yung design eh. So, marunong ka lang CSS, JavaScript, okay na. Pero ngayon, kailangan mong isipin yung responsiveness niya. First. Diba? PWA, offline first, yung mga ganyan, di ba? Diba? Ganun siya. Taking into account yung UX. Yan. Yun, yung UX. Bukod doon, isipin mo noon, sinasama pa natin sa UI mismo yung facet ng pangalan nito ng SEO. Oo, correct. Diba? Pero ngayon, nag-evolve na rin yung SEO na hindi na siya meta tags lang, description lang sa header. Ang laki na nung ang laki na mismo siya na parang naging isang industry na siya separately. Kaya nga parang kung magpo-full stack ka ngayon, para mapag-aralan mo, sabi mo yung front-end lang, ang haba na ng oras na gugugulin mo na feeling ko, magiging career mo na lang siya eh. Sabi mo, front-end lang, career na siya eh. Diba? Pero siguro hindi naman sa noob or parang, sige. Kasi may mga tao naman na kiniklaim na full stack sila. Nagigets ko naman eh kung ano yung ibig nila sabihin na parang marunong mag-design, marunong ding mag-code sa backend. Pero ang ano ko doon is parang ano yung standard of doing things like ayun nga parang napag-isipan mo ba pa ng tama yung UX niya, naaaral mo ba siya? Kumbaga, ayun na nga eh, natututukan mo ba yung specific stack na yun. Kaya yun, sinabi mo sige, pag-usapan pa lang umpisa natin front-end pa lang, pag-usapan pa lang natin ng front-end, sinabi mo na, may SEO ka dyan. Pangalawa, responsiveness. Hindi siya ganun kadali. Actually, maraming framework. Pwedeng sabihin naman ng mga full stack developer, meron namang framework eh. Exactly, meron namang framework. And actually, kasama rin sa front-end actually yung analytics. So, yung pag-aaralan mo kung nagiging effective ba yung design. Kasi part of being a developer kasi is hindi lang yung ginawa mo tapos na. May syempre merong ini-evolve mo siya, and kapag involved ka sa lahat ng stack na yun, i-evolve mo lahat yun isa-isa. I mean, pwede, kaya mong gawin, pero ewan ko, matutulog ka pa ba or parang yun nga eh. Pero sabi mo nga, yun nga eh, yung sa akin naman, parang nasabi ko, sige, full stack ka. Sabihin mo nga, full stack. Pero feeling ko, hindi ka na magiging effective. Yes. Kasi syempre, ang hirap, saan ka ba tututok kung gusto mo, kasi nga, yun nga, buti kung halimbawa, ang ginagawa mo, blog site lang, parang ganun, sabi mo, pangit man sabihin na lang, pero, yun nga eh, once na na-release mo yung blog site, wala nang
mag-run siya all throughout, tama ka. Mag-run siya all throughout. Pero 'di ba, ngayon kasi hindi naman ganun yun eh. Parang syempre, kahit sabi mo simpleng blog site yun, titingnan mo bakit hindi siya, sabi mo, ganun ka efficient or sabihin natin, at hindi ka masyado marami kang drop off na points kung saan umaalis yung mga visitor mo. Syempre, malaking impact doon yung UI mo, malamang. UI mo, yung UX mo, lalo na yung UX, madaling maano ko doon. So makakapag-analyze ka kung pero, saan mo Well, we could argue naman na yung trabahong yun is not technically development. So hindi siya part ng full stack developer. Pero yung sinasabi lang namin ni Dick, at some point, as a developer dun sa stack na yun, maisasama pa rin talaga yun na parang may ano rin eh. Lalo pag nasa frontend ka, mapapansin nyo, actually yung mga, kung may listeners tayo na frontend developers, mapapansin nyo, kayo yung perfect na crossover ng product at ng technology. Kasi kayo yung user interfacing part ng system. Kaya syempre, bilang kayo yung gawa ninyo yung nakaka-interact ng tao, dapat product oriented siya. At the same time, kayo rin kasing humaharap sa yung infrastructure. And yun, so technology rin siya, technology oriented din. So napaka-unique talaga ng UX. And I think medyo controversial yung sasabihin ko. Parang I think masyadong trivialize yung front end kasi design quote and quote lang naman yan. Parang presentation lang naman nung functionality pero hindi sa demands ng usage ngayon and the way people paraan ng paggawa ng pag-interact. Ano ang Tagalog ng interact? Pakikipag-usap. Pakikipag-halubilo. Hindi ko alam. siguro. Pakikipag-interact ng interact yun na lang. Pakikipag-interact ng tao sa data through interfaces. Nagiging nagiging complicated na din siya. And lalo yung data natin na sobrang rich ng data natin na hindi na lang siya nape-present in a tabular format. Talagang may mga visualization ng graphs, mga ganyan-ganyan. Puro front-end yan. Matindi ang front-end talaga. Naniniwala ako sa iyo dyan. Pangit man sabihin, parang sa age kasi natin ngayon, parang lahat ng information gusto natin instant and intuitive. Yes. Yun. So, ang laki talaga nung nagiging impact ng UI. Pagka halimbawa masyadong komplikado na sa'yo yung interface, hindi na maganda yung pagdi-design mo nung website or sabihin natin application mo. Ibig sabihin mo, hindi siya ganon ka user-friendly. Correct. Which is malaking impact yun kung halimbawa sales-oriented yung website mo. Malaking impact yun. Kasi turn down ka agad yun sa visitors mo eh. Okay, baka pagdating pa lang doon sa front page, alis na sila. So, hindi ka nakakapag-engage na. Parang ganun. So, ganun, yun nga eh, isipin mo, kung doon pa lang sa front end, ganun kalaki na yung, sabihin mo, kinukonsume mo na effort. Ano ka pa magkakapag-back end? API, di ba? Well, although honestly, guilty ako dati sa ganito eh, yung parang yung gagawa ka ng system, uunahin mo talaga yung API, yung backend. Kasi ang thinking natin is functionality first. Functionality over form, di ba? Kaso, nag-e-end up na parang ang ganda-ganda ng backend mo, hindi naman alam gamitin ng mga users. Kasi nga parang minadali mo bigla yung frontend eh, na parang okay lang yan, mukha table lang naman yan, form lang yan, submit lang, mga ganyan. Pero hindi siya ganun. Apparently, hindi pala ganun yun. Naniniwala ako dun kasi parehas naman tayong back-end developer. So, nag-upisa tayo sa mga APIs. Yung architecture ng likod. Kung yun talaga yung madalas natin ginagawa nung magkatrabaho tayo. So, nung nag-delve in na rin ako sa harap, sa front-end, doon ka na rin natuklasan na parang sobrang ang dami mo rin kailangan. Ang dami mo rin kailangan ayusin doon. I mean, doon ako natuto ng actually may patterns din pala pagdating sa design yun. So,
na on itself, career na talaga siya. Oh, Na kung gusto mong maging, sabi natin, bihasa sa tsaka pagdating no, sa front. iba yung discipline ng sorry, hindi discipline, iba yung mindset ng pagpo-program din ng front end tsaka back end. Parang hindi interchangeable yung yung disciplines niya. For some, kahit sabihin mo na parehas na JavaScript yung front end tsaka sabi mo yung front end mo of course is JavaScript. Yung back end mo is Node, hindi interchangeable yung hindi interchangeable yung disciplines of coding. Ayun, yun pa yan, bukod dun sa, sabi mo, di ba? Aesthetics lang kasi yung pinag-uusapan pa natin eh. Mhm. Yung coding part pa pagdating sa front end, di ba? Oo. Isipin mo, yung efficiency ng JavaScript, kailangan mo na rin isipin ngayon eh. Di ba? Kasi yung load time eh. So, isipin mo na yung load time. Ano pa ba? Security rin. Kasi may security flaws na rin. Of course. Oo. Yung Centerpiece, JavaScript, sabi mo, centerpiece yan na kahit ano talaga, kahit anong sistema na kailangan gawin. Security talaga. Bukod doon, yung minification mo, yung pag-optimize mo pa ng JavaScript mo, di ba? Tapos, sige, balik rin naman natin. Meron naman yung front-end na magaling sa front-end. Tapos sabihin na parang, okay lang yan, yung back-end. At sige, ito, kaya rin ako nag-back-end eh. Kasi ang iniisip ko, dati, back-end, basta gumana, okay na yan. Ano lang naman yan, it's just PHP and database, di ba? Parang crud lang naman yan. Lagay mo sa Apache, okay na yan. Oo, Pero, basta nakakapasok yung data mo papunta din sa database. Tapos ka na. Tapos ka na. Full stack. Ayun, marunong kang mag-frontend, marunong kang mag-CRUD, tapos full stack ka. Sobrang mali pong yun. Sobrang maling assumption pala yun. Kasi, syempre ito, medyo mas may experience tayo sa backend eh. Apparently sa backend, hindi pala ganun kadali yun. Kasi, at least, ito kasi, sa frontend kasi, at least, yung choice mo ng language, wala naman ng iba eh. 3 lang talaga siya. HTML, JavaScript, tsaka CSS. Yun na yun. Wala ka nang ibang pwedeng piliin. Ang pwede mo na lang actually pagpilian pala is kung anong framework ang gusto mong gamitin anong JavaScript framework yung gusto mong gamitin. Kung gusto mong mag-React Native or Angular or Vue or whatever. Pero JavaScript pa rin talaga yun. Pagdating sa backend, sobrang daming choices. Sobrang dami mo bigla choices ng language. Sobrang saturated na. Saturated na ng mga frameworks. Bukod sa language, yung frameworks dun sa language na yun. Tapos hindi mo naman pwedeng sabihin na parang PHP na kasi yun yung pinakasikat. Dati, ganun din yung thinking ko. Hindi pala ganun dapat yun. Kasi, although okay naman ang PHP ngayon. Okay na ang PHP ngayon eh. Kapon yata nabasa ko meron ng PHP 8 palabas na. Yes, palabas na yung 8. Meron na daw named arguments. Nakakatawa kasi yung photo niyo parang nag-aaway na couple tapos meron na daw named arguments. Wala lang. Yun nga eh. Feeling ko naman kasi basta nagiging bloat na masyado yung isang lingwahe. Nag-i-improve siya eh. Agree. Pero kahit sabihin natin na nag-improve yung PHP, hindi siya, it's general purpose, yes. Pwede siya in most cases, pero may mga cases talaga na hindi siya pwede. Yan. So yan, babalik tayo pagdating sa back-end. Yun nga eh, pagdating sa back-end, hindi katulad kasi noon, targeted lang yung customers mo eh. Ngayon kasi, medyo world domination na yung mga ginagawa, yung target ngayon eh, parang as much as possible, multiple countries. Correct. So, ang nangyayari doon, so pag-iisipan mo na ngayon, yung concurrency. Currency. So, yung efficiency mismo ng pag-handle nung buong load. So, syempre, yun yung mahirap naman pagdating sa PHP kasi single-threaded lang siya. So, tumatawid ka na ng multi-language na backend. So, ngayon, paano pa sila pag-uusapin mula PHP to Java? Diba? Parang, sabi mo kasi gusto mo Java, multiple thread, kaya niya ng multiple concurrency. So, paano mo siya pag-uusapan ngayon? So, papasok na dyan, sabi mo, pwede kang mag-queues. Pwede kang API to API. Diba? Diyan ako papasok ang laki na rin eh. Ang common misconception kasi pag sinabing backend is yung application layer lang. Yung program lang. Pero ang backend in itself
it involves yung services mo. Yung services mo could be written in many different languages. Kasama yung infrastructure mo. Yung infrastructure meaning, yun nga, sabi mo kung paano ba siya na-deploy. Kung ano yung mga servers na ginamit mo. Paano mo sinet up yung scaling. Yan, yun nga, sinasabi mo na concurrency, paano ina-handle ng backend dun. Ito mga non-coding backend practices na siya eh. Tapos, well, pag sinabi kasing database, laging may SQL lang eh. Pero ang term ko actually sa database is persistence layer. Kung saan ka nag-i-store ng data mo. Part din ng backend yun. And then, although sobrang popular ng MySQL or RDBMS in general, meron kasing mga databases na specifically fit sa sa business requirement talaga or sa kind of data talaga na ini-store mo. So parang malamang ang common na naririnig ngayon is SQL and tsaka yung NoSQL, Mongo, malamang ganyan. Pero kung tutuusin, ang sobrang daming klase ng databases pala. So meron tayo nga. So meron yung SQL, meron yung NoSQL. Apparently meron din tayong graph databases. Graph database actually yung gamit ng Facebook. Meron din tayong time series databases. So yung ito naman yung mga parang mas tawag dito, mas optimized siya pag nag-i-store ka ng mga immutable, meaning hindi nababago na data na time series siya. Yeah. Kesa so messaging queues, ganyan. And then even blockchain. Blockchain is actually a database. Again, depende sa depende sa data sa nature ng data mo. Yun yung nararapat na database na gamitin mo. Kasi for the longest time na nagbabakid tayo, 'di ba, ang laging bottleneck talaga kahit ang ganda ng pagkaka-scale mo ng application layer, it's always the database. Yes, kaya nga 'di ba, para ma-offload natin yung bigat sa database. Nang hindi tayo mag-i-scale horizontally kasi mahal. So nagno SQL ka, 'di ba? Pero kasi ang danger kasi ang danger kasi with using NoSQL is kapag trinit mo siya as SQL. Yun yung kapag pinilit mo siya na gawin na parang meron ka pa ring may referential integrity ka pa rin, pag trinit mo siya as tables pa rin and relations, hindi na rin siya magiging effective. Kaya, yun nga isipin mo, pagka magno SQL ka pa, ibahin mo yung pagtitink mo ng pagdating sa data. Documents yung iisipin mo na siya. Document type yung dapat isipin mo. Hindi na siya relational DB talaga yung pag-iisipin mo. Diba? So, mawawala na yung konsepto mo ng mga normalization kasi technically. Hindi mo siya pwedeng gamitin doon pagdating sa NoSQL Kasi yung yung engine, kasi feeling, ako rin naman, yung ginawa ko dati, parang sige nga, try ko yung Mongo kasi mas mabilis daw. Nung ginamit ko, parang hindi naman. Pero kasi, yung design ko, pinilit ko siyang gawing relational. So, na hiwalay-hiwalay pa rin siya. Hiwalay pa rin. So, technically, So ayun, yun nga part actually ng isa sa pagiging back-end. Yun naman is yung responsibility mo na piliin mo yung tamang technology dun sa back-end. Kasi yes. Kasi naalala mo noon nung isa sa pinag-workan natin, yung Elasticsearch. Hindi ko talaga makakalimutan. Pinilit natin gamitin yung Elasticsearch for something na hindi naman niya dapat ginagawa. So para sa context po, ginamit namin siya as a relational data store, which is, okay, sorry, that's stupid. Kasi nandun na sa pangalan niya, Elasticsearch pang-search talaga siya So, hindi namin na-leverage yung actual powers niya kasi wala pinilit halos lahat. Halos lahat ng nasa loob ng DB, kailangan nandun din siya sa Elasticsearch. Yun yung ginawa natin doon which is hindi naman pala lahat. Tapos parang good old MySQL, okay lang din naman pala. na parang syempre mga learnings lang natin yun as a back. Pero yun na nga yun yung point natin na parang it took us a while para intindihin talaga yung intricacies ng backend.
na aminin ko, alam mo naman natin yung details din ng frontend, pero aminin ko doon, hindi ako sobrang magaling sa frontend. Kasi nga, nababad ako sa backend eh. Ako rin naman eh. Oh. Hindi ako magaling. Pero ngayong na ako sa nagde-delve in now or yun nga, sa position ko ngayon which is UI UX head. So napilitan na ako na kailangan aralin ulit yung sa ngayon, parang napapag-iwanan naman ako ngayon sa tech, sa likod. Sa backend naman. Kasi nagpo-focus ka sa frontend. Oh. Yun nga eh. Kaya nga yun yung sasabi ko na parang hindi na ako naniniwala sa full stack ngayon. Kasi, ang laki na ng stack ngayon. Oo. Kahit nagpo-frontend ako, ang pinag-aaralan ko naman ngayon is yung deployment naman. Which is nag-iba na rin siya ngayon. Hindi katulad noon na simpleng FTP lang. Oo, agree. Dahil gusto mo nga as much as possible dahil nga lumalaki na nga yung sabihin natin yung industriya or yung target mong audience. As much as possible, immediate yung mabilis kang mag-horizontal saka mag-vertical scale. So, nagko-containers na ako. So, yung pagka tapos ngayon, bukod doon sa containers, kailangan mo din tawag dito, pag-aralan yung orchestration, yung deployment orchestration. So, ang laki na ng ang laking, sabi mo, bukod sa learning curve, ang laki na nung oras na kakainin nun sa'yo. So, yun yung sasabi ko na parang mahirap naman maging full stack. Yeah. So, sa benefit po nung hindi familiar kung ano yung sasabi namin na orchestration containers. So, isipin nyo na lang na, kunwari, may ginawa kang system, website, sabihin natin. Tapos, yun nga, yung setup is kailangan parang globally accessible siya, okay siya. And then parang gusto mo lagi siyang mataas yung uptime niya or mabilis kang makapag-deploy ng changes. So may tinatawag na parang containerization. So isipin niyo na lang na para siyang alam niyo yung mga dati, yung kapag may computer shop tapos parang yung disk clone, parang ganun. Parang kino-clone yung disk para halimbawa may bagong computer, instead na i-installan ulit ng bagong Microsoft Windows, parang gano'n na lang. Parang may image, basically. May image, tapos kino-clone sa maraming computer. Yung concept na yon dinala sa deployment sa web. Para halimbawa, meron kang instance nung application mo, instead na from ground up, i-install mo pa, kino-clone na lang siya. So, ganun siya, Ngayon, that takes a lot of, a lot of manpower to do. Kasi kung iisipin mo, kung way back before cloud mismo, kung halimbawa tumaas yung user mo, ang gagawin nyo, magpa-purchase kayo ng bagong server. Nung uso pa yung mga data centers, which is uso pa rin naman ngayon, pero kung data center yung pag-uusapan natin, so kung mag-scale ka horizontally, which is magdadagdag ka ng makina, kung saan so install ka ng bagong ng OS doon sa bagong makina na binili mo. Sabihin natin yung makina nga, pag in-order mo, malamang hindi yan bukas. Nandyan na eh. Mga a week pa yan correct. Pagdating mo doon, mag-i-install ka pa ng OS. Bukod doon, install mo pa yung mga kailangan na programs doon sa OS. At saka kailangan sobrang parehas nung una. Yun nga, parehas pa dapat sila kung saan dun sa, kung anong version ng isa, dapat parehas kayo ng version. Which is tedious. Sabihin mo, kung in-update mo yung isa, kailangan update mo rin yung isa. Yun. So, pagkatapos nun, iti-test mo pa yung isa na rin yun. Kasi kailangan malaman mo kung parehas ba talaga yung environment. Kasi technically, hindi mo alam kung parehas na, magkaibang makina na siya eh. Diba? So, hindi mo alam kung parehas talaga yung nandun. Yun na nga. So, ayun yung advantage ng containers ngayon. Kasi, image na lang siya. So, parang, sigurado ka na pag gumagana dun sa isa, pag nilipat mo yan, gumagana pa rin yan dahil parehas lang ng image yun. Yun naman yung, eksakto, pa-fold in na tayo dun sa mga popular terms ngayon. Yun naman yung ops na part ng development. So, gets na, no? Dev, tsaka ops. Ngayon, ops. Ops. Yun nga, nakakatawa nga, di ba? Kung mag-full stack ka, dapat DevOps ka rin na full stack. Yes, eksakto. Tapos, ang DevOps, hindi yan okay kung wala kang automation. Diyan tayo papasok sa automation. Kasi syempre, sabi mo, gumawa ka ng, sabi na, may update yung website. Yung system na lang, wag nang web. Sabi na, yung system. Tapos, meron kang container. So, gagawin mo siya ng container, de-deploy mo isa-isa, ganyan-ganyan.
Ang problema mo dyan, paano kung mabilis yung changes? So, deploy ka ng deploy. So, dyan papasok yung automation. Yung automation, um, hindi na siguro natin tuturo ang GitHub, pero basta GitHub basically repository ng not GitHub, basta Git. Yan. Repository ng codes mo. And then, meron kasing action doon na tinatawag na commit. So, yung commit is yung basically sinubmit mo yung codes mo. Changes. Ngayon, meron tayong tinatawag na CI/CD. CI/CD is continuous integration / Integration. continuous development. So, ano naman to? So, ang pinaka-gist nun is kapag may kinumit ka na code, merong script na tatakbo and then sa kanya i-deploy. Pero, syempre, hindi pwedeng ganun-ganun lang yun. Kasi paano kung nag-deploy ka ng mali? Nag-deploy ka ng may bug? Diyan papasok ang automated unit testing. So, parang gagawa ka ngayon ng mga scripts na pagka-deploy, pagka-commit mo ng code mo, yung script sa sanity chat niya. Sa sanity chat niya, kunwari, maglalagay siya ng mga, basically, regression test to make sure lang nagagana siya. And saka lang siya pumasok, kapag saka lang siya pumasa, sa kanya i-deploy. Ngayon, yung unit testing in itself, QA, automated QA in itself, is another stack talaga. So, ngayon, sige, full stack. Balik tayo sa topic ng full stack. So, dapat magaling ka sa UX. So, UX, di ba? UI, UX, marunong ka mag-design, alam mo yung analytics, alam mo SEO. Kasi full stack eh. Sa backend. So, sa backend, dapat alam mo kung ano rin yung language na gagamitin mo. Specific dun sa requirements ng business. Dapat alam mo rin kung anong klaseng database yung gagamitin. Depende sa storage. Sa data sa nature ng data na ini-store mo. Dapat marunong ka rin ng infrastructure. Siyempre, at the same time, dahil magkasama na yung infrastructure and all, marunong ka mag-deploy. On top of that, marunong ka mag-architect. Marunong ka mag-architect. Tama, correct. And then, siyempre, para pagdikitin mo lahat yun, kailangan marunong kang orchestration. Pero syempre, hindi ka naman pwedeng maging effective na nag-orchestrate kung wala kang automation tool. So lahat yun, full stack, sige. Full stack, basta kaya mo lahat yun. In one, in one sitting lang. I mean, kumbaga, parang sa isang project, ikaw lahat yun. Kasi usually yun, kaya sila kumukuha ng full stack. Kasi isang project, sa'yo na yun eh. Sa'yo yung buong project na yun. At ganun kalaki yung kailangan. Para sa akin sa standard ngayon, kailangan alam mo lahat yun. Kung gusto mo mag-full stack. Meron pa tayong hindi pinag-uusapan dun. Security. Yun nga eh. So, yung DevOps na yan, kulang po yan. DevSecOps. So, ngayon, hindi, sabihin nyo, hindi kasi pwedeng afterthought ang security eh. Na parang, dapat umpisa pa lang. Hindi ka pa lang nagko-code, security by design ka na. Na parang, ano nga yan eh, dapat ibalik natin yung cyber security natin dito, no? So parang umpisa pa lang dinidesign mo na ba yung product mo na secure. Kasi yun nga yung sinabi mo dati na na secure naman yung backend. Pero pwede siyang madaya. So parang nag-game yung system. Nag-game siya. So may flaw ng design. So may security flaw yung design. So ayun, pwedeng ganda ka ng firewall mo. Pero alam mo yun, parang tag dito. Merong legit way para sabihin natin ma-spoof or ma-fraudulent ka. Sa ma-fraud yung transaction or isang activity na legit naman niyang ginawa. Talagang may butas mismo yung proseso mo. So yun. So kung full stack ka, kailangan dun pa lang sa SA or system analysis mo. Pulido na yung security mo. Oo, correct. Tsaka yan eh, since yung dati kasi talagang monolith lang yung systems natin. Isa lang yung entry point ng attack. Basically yung attack surface mo iisa lang, yung front end lang. Ngayon kasi iba yung exposure ng front end, iba yung back end, iba yung database layer, iba pa yung syempre distributed systems na rin. Iba, ang daming attack vectors niyan. So as a security person, syempre yun yung i-check mo. Ngayon kung full stack ka, sige full stack ka, marunong ka ulitin natin, marunong ka nung front end, marunong ka nung back end, marunong kang deployment, automation, magaling kang mag-QA, marunong ka ring mag-security. Pero sahod mo pang lang, pang back-end developer. Hindi, yun yung feeling ko rin naman, kaya na-coin yung term.
sa LinkedIn, 'di ba, na parang syempre mga kumpanya gusto magtipid, 'di ba? Na ayaw naman nila ng separate na tao pa sa front end tsaka back end. Kung makakita naman sila ng tao na kaya yung both na yun, okay lang. And then, syempre, yung mga nag-a-apply din naman, parang paano ko kaya sasabihin na marunong ako ng front end and back end? Eh di full stack. Ang nangyari lang kasi, parang na-misuse and abuse yung term. Na parang, di ba full stack ka, dapat marunong ka nito. Ganun yung nangyari. Oo. Yun nga eh. Kaya nga, yun nga eh. Parang isipin mo parang meron kang DevOps na para sa akin din, di talaga rin pwedeng pagsamahin. Sa ngayon. Kasi kung DevOps ka, isipin mo, kahit sabihin mo, magsi-serverless ka, meron kasi yung mga konsepto ng chaos. Kailangan titingnan mo rin yung mga ganun eh. Sobrang, pagka magde-DevOps ka, ibig sabihin nun, 24 hours ka rin talaga nagtatrabaho. Kasi hindi naman natatapos yung operations by kung sabi mo, 8 hours na magtrabaho. Tsaka tuloy na yun eh. Natutunan ko rin recently, paano ba, yung Dev and Ops, hindi siya totally magkahiwalay talaga silang track. Kasi yung development is you're creating something new. May binibuild ka na bago. Yung Ops is may sinusupport ka na existing. May ina-maintain ka. May mini-maintain ka. May binabantayan ka. Pag gagawin mo ng sabay yun, nakakasira ng ulo. Yun nga eh. Hindi mo mabantayan yung Ops, hindi mo mabantayan yung bagong binibuild. Eventually, magsasuffer yung dalawang facets talaga. Well, kung ililimit natin yung Ops into yung deployment lang, pwede. Yung auto-deploy, yung ganun-ganun lang. So, auto-Ops basically. Pero yung operations talaga na yung technical operation support, parang Diyos ko po, ang hirap. Yan nga eh. Kaya nga, kung doon pa lang, di ba? Dahil sa Ops lang yun. Mahirap na. Paano pa yung full stack? Ayun diba? na. Front end. Kaya, yun nga, sabi ko nga, madalas yan dun sa group na sinalihan natin eh. Sa Programming Philippines. Sa Programming Philippines. Madalas na topic yan eh. Yun yung sinasabi ko na. Yun nga, jack of all trades, master of none. Kasi nga, sabi mo, alam mo bawat isang facet ng full stack. Pero, hindi ka naging efficient na sa isa. Or sabi na, wala kang naging specialty or sabihin mo, artisan. Hindi ka naging artisan sa isang facet ng full nung buong stock na yun. Well, which is yun nga. Yun okay lang naman. Parang end of the day, result-based tayo eh. Meron namang lumabas na website na gumagana naman. Parang okay lang. Kaso ang ano ko lang doon, syempre tayo, may pagka-purist tayo kahit pare. Na parang, nagawa mo nga siya, pero yan na ba yun? Parang, ito na ba yung, hindi naman perfect, pero, nagawa mo ba siya efficiently? Nagawa mo ba na in the way it's supposed to happen? Parang ganoon. So, ayun. Pero sa palagi mo, sige, bigyan natin naman ng justification yung mga kumpanya na kumukuha ng sige. Oo naman. Kasi, sa palagay mo ba, katulad ba sila ng ginagawa nating produkto? Kasi sa atin, yung produkto naman natin or yung ginagawa natin, hindi siya website eh. Web application pa. Yes. Gagawa natin eh. So, alam ko sa inyo, product as a service, website, application as a service din kayo, di ba? Platforms talaga kami. Platform as a service din kayo, which is kami rin, di ba? So, kung halimbawa sabihin natin advertising company yun, sa palagay mo ba, masasabi mo, kaya siya sabi na kailangan nilang full stack dahil once na natapos nila yung project, tapos na. Wala nang afterthought na okay, dumami na yung users nung ginawa ko, anong gagawin ko. Wala nang ganun. Pero pag ganun, or sabihin natin, temporary lang yan. Sabihin mo, kung dumaan yung panahon, papagawa na lang sila ng bagong website. Pero yun nga parang hindi siya, parang one-time engagement siya dun sa kumpanya. Yun yung iniisip ko kaya. Baka kaya hinahanap nila full stack. So technically, yung lumang stock pa rin yung kailangan talaga nila. Yeah. Hindi katulad ngayon. Feeling ko rin kasi yung full stack na term na mga kumpanya na sinasabi nilang ganun, hindi lang talaga nila alam i-enumerate yung kumbaga yung skills required. Yung skill requirements nila. Basta gusto nila marunong gumawa ng website. I mean, hindi talaga nila naiintindihan yung
yung intricacies nung paggawa ng system. So parang siguro nakikita nila sa LinkedIn, full stack pala tawag doon. Okay, sige, full stack. Kasi parang ano rin marami rin kasing nag-identify right now na front-end ako, back-end ako. And I think yung mga kumpanya, gusto rin nila na gusto nila ng mga resources na hindi lang nag-identify as front-end, hindi lang nag-identify as back-end. Sa tingin ko So, ganun siya. So parang ano siya, parang well, may pet peeve lang naman talaga tayo sa term. Pero nagigets ko kung ano yung gusto niyang sabihin doon. Na parang basta hindi lang nasa iisang stack. Pero yun nga lang, ang problem kasi noon, minsan kasi trap yun Na parang, parang sige, siguro as a tip na lang sa mga naghahanap ng trabaho, na pag nakalagay full stack, tapos walang clear definition, ibig sabihin nun, ipapagawa talaga lahat sa'yo. one project sa'yo na. Mm-mm. Yun na. Tapos ayun, I think yung mga company naman na may distinction din ng front end, back end. Well, sila naman I think yung syempre may budget sila na unang-una may budget sila. So, para sa akin lang, Or sobrang lawak ng produkto na yun. alam nilang kumbaga sa tingin ko maganda yung pagkaka architect ng system nila na nadi-distinguish talaga nila kung ano ang front at saka back. Pero isipin mo kasi, di ba? Pangit man sabihin na. Pero isipin mo, halimbawa, Amazon, or sabihin natin Facebook. Sa tingin mo ba may full stack sa Facebook? Di ba? Engineer lang kasi yung tawag sa kanila Software engineer. Software engineer Exactly. Kaya ibig sabihin nun, kung full stack pa yung tao, yung hinahanap ng kumpanya nyo, ibig sabihin, yung produkto mo, hindi pa siya, sabihin natin, paano ba sabihin, hindi siya ganun kasing level, or sabihin natin, hindi siya ganun komplikado or complex, katulad ng, yun nga. So malamang, baka yung ginagawa nga nila, simple website, as in, content-driven na website. Doon naman na magkakaroon ng disconnect between sa companies na naghahanap ng full stack kasi simple lang naman yung kailangan. And yun sa mga self-proclaimed full stack kasi iniisip mo naman kaya kong gawin lahat tapos pagdating mo sa kumpanya, ito lang gagawin ko. Ay, yun nga. No. Yun nga. Kasi nga, baka, yun nga, pagka nag-full stack ka, ibig sabihin, parang man sabihin, pero napakasimple nung ginagawa. Kasi isang full stack yung kailangan mo di ba? Sabagay, so, parang yun nga, iniisip ko nga, yung complexity siguro ng produkto. So, baka, pero pangit pa rin tawagin siyang full stack para sa akin. Kasi, yung pag sinabi mo kasi, sige, i-general natin yung full stack. Ibig sabihin, yung full stack sa amin, isa rin katulad dun sa ibang kumpanya na katulad sa inyo, isa lang din full stack sa inyo. Kasi pag sinabi yung full stack, kahit anong kumpanya, parang pag sinabi mo, halimbawa, front-end developer ka. So malamang kahit ibang kumpanya yun, isa yung front-end nila. Isa yung front-end na pag-uusapan nyo or isa yung aspekto ng front-end. Unless, di ba, pag sinabi mong, okay, full stack developer ka, dapat, kung pagdating namin, pag ako lumipat ako sa ibang kumpanya, kung anong alam kong stock, yun din talaga yung stock na yun. Yun yung full stack talaga. So, kung ganun kasi, yung full stack, hindi na siya general term. Ibig sabihin nun, yung full stack, ano na siya, napaka-subjective na. Yes, agree. Subjective na, di ba? Hindi na siya, kung sabaga, yun nga, general na role or, di ba? May mga weird evolution na ito ako nakikita na itong full stack na parang, eto na naman tayo sa WordPress Pero, hindi, may nakikita ko, full stack WordPress developer, parang, pero isa lang naman yung stack ng WordPress kasi yung WordPress stack na yun parang, di ba? Hindi ko alam kung ano yung gusto niyang sabihin doon, pero hindi pa WordPress developer din yun. Okay, yun nga full stack, tapos WordPress ka pa, di ba? So, imposible naman na may ibang way or ibang stack yung meron bang WordPress. Full stack PHP developer, parang, parang hindi. Pag yun nga, talagang parang sobrang nag-evolve na yung full stack na term na ano ba talagang intindi nila sa full stack. Kaya nga sabi ko na kung yung gusto talaga nilang iparating is kayang gawin it kahit I'd rather go for software engineer. Or kung ako man, halimbawa, magja-job hunting ako.
Basta nakita kong full stack yun. Ayaw ako. Ako Kasi rin. ibig sabihin, Pero bakit? Sige, bakit? parang, hindi, kasi pag sinabi mong, yun nga, sa akin connotation ko. Mm. Kung full stack yung hanap nyo, ibig sabihin, pangit man sabihin, overqualified ako para dyan. Yun, no? Kasi, Oh. hindi, pangit man sabihin pero, ibig sabihin nun, sobrang simple nung ginagawa nila. Na feeling ko, kung ano man yung accumulate kong knowledge along ang the meaning nila years. ng full stack is our stack. Yun nga eh. Oo. Or, yun nga eh. Pero yun nga eh. Kung halimbawa, makikita mo, okay, sinabi lang, okay, senior Java developer. Or sabi mo, senior PHP engineer. Mas kukunin ko yun. Kasi at least, alam ko na yung kung anong expertise yung kailangan nila para dyan. Unlike pagka full stack, parang hindi naman yata magagamit kung ano man yung alam ko sa pag-architect ng sistema doon. Dahil full stack na yun eh. Yeah? Tsaka, parang ibig sabihin, isang stack lang yan. Sa bagay, kasi ibig sabihin nga nun, kapag full stack yung hanap nila, wala silang pakialam kung kung intricate ba yung pagka-design ng backend or ano. Basta meron lang. Yun nga, nagigets ko na yung sinasabi mo yun na parang simple lang. Kasi nga naman, kaya na yan ng isang tao. Basically, ganun nila nakikita yung sistema nila. Saka nakakatakot pa doon. Kung halimbawa nakita mo full stack, ibig sabihin nun, baka iniisip ko na magmamana ka ng ginawa ng iba. So taga-menti ka lang. Tsaka hindi lang yun. Parang iniisip ko nga, dati, iwas ako sa full stack. Kasi, usually gagamitin yan ng mga kumpanyang nagtitipid. kasi yun nga eh, ayaw nila, bakit pa sila gagastos sa 2 tao na kaya ng 1 tao? So ayun, tapos makikita mo full stack. Marami pa ako nakikita actually na senior full stack developer, tapos experience 5 years. Parang, Diyos ko, parang ano, tayo nga kahit sabihin natin 15 years na tayo. Hindi ko pa rin hindi ko maklaim na all stack ako. Yun nga eh. Parang ano na lang, siguro parang, sige, pag pinag-aral mo ako dun sa part na to, aaralin ko, kaya ko. Pero magfo-focus ako dun. Wag mong i-expect na magpo-frontend ako bigla habang inaaral ko to. Parang ganun. So, parang, naniniwala. Kaya nga, pagka halimbawa, may nagsasabi na full stack siya, nag-ano ako nun. Kasi baka yung stack ninyo, paano yung stack namin? Di ba? Malamang magkaiba tayo ng stack. So, hindi dapat general kasi. Para sa akin sige, meron pwedeng full stack. Pero full stack ng isang kumpanya. Parang kung ano man yung ano nun, alam niya sigurado. Pwede pa nga yung like sabihin na, nasabi mo kanina yung lamp stack, diba? Lamp stack, diba? Lamp developer. Dati nga may mga ganun. Okay, pwede pa yun. Pero nga ngayon pero pag yung mean stack. Pag sinabi mo actually full, sige, sa popular term ng full stack, yung mean stack, yung Mongo, Elastic. Hindi. Mongo Express and Angular. Mean. Node. Hindi, yun na yun, EN. EN nga pala. Yung E na yung Express, yun na yung Node. So, Mongo, Express, Angular. In a way, parang, sige, pagbigyan, yun na yung parang full stack. Kung mean developer, wow, sa bagay, alam ka na ba ilagay lang, naghahanap kami ng mean developer. I mean. Pero hindi, mean stack developer. Parang okay na rin naman, di ba? Pero yung... yun siguro pwede pa yun. Pero pagka sabihin mo talaga na yun nga, parang feeling ko, hindi mo pwedeng i-general yung full stack. Kasi magkakaiba talaga yan yung... unless, yun nga, di ba? Sabihin mo, panahon na Perl, sa Perl, saka Python, saka ano man yung ginagawa noon. Yun na yun, di ba? Parang yun na. So, full stack na nga talaga. Parang Perl, Oracle, saka, ayun, di ba? Yun, kasi madalas, noon talaga, full stack. Yun lang talaga yung stack. Pagdating sa, kailangan mo lang ng CGI, tapos kailangan mo ng database, tapos kailangan mo ng lengguwahe na makipag-interface din sa CGI mo. Tapos basta yung CGI mo naman nakakapag-CRUD lang sa database, tapos na yun eh. Wala namang kasi dati lang naman puro data retrieval, mga ganyan lang na dati. Kaya dati madaling i-trivialize yung front-end kasi hindi naman komplikado yung data visualization. Saka kung titingnan mo, sabihin natin, pagdating ng 90s, tingnan mo naman yung website nun. Puti, marquee. Mga naman, mga early 2000 naman. Sige, 2000. Saka lang naman naging medyo
fancy yung web ng Web 2.0, ng mga gradient, yung mga mukhang candy na buttons yun. Mga 210. Ah, 210, di ba? 210. 2010. Oo, 2010. Tapos yung ano, tama. Hindi, tama. 2010 ba? Tama, oh. Tapos yung ano, Ajax yan, mga ganyan. Pero dude, sige, para naman baka naman nadi-dishearten yung mga tao na ano eh. Kasi meron talaga nag-i-aim na gustong maging full stack developer. Hindi namin sinasabi na mali yun. Hindi namin sinasabi na hindi nag-exist. Hindi. Technically, sinasabi namin na natin yun. Gumagawa nga pala tayong kontrobersiya. Hindi nag-exist ang full stack. Pero, ako naniniwala ako. Hindi nag-i-exist yung wow. full stack. Sige, nag-exist na siya. Yun na lang. Nag-exist na dati yun. Nag-exist ang full stack. Hindi nag-exist ngayon yung full stack developer. Yung developer, yung tao. Sa state ng web ngayon. Hindi na. Parang lumipas na yung panahon na yun. Ngayon, sige, meron kasing doon sa Programming Philippines, minsan may mga tanong na parang, saan po ba ako mag-uumpisa? Gusto ko maging full stack developer or 5 years na ako, full stack developer na ba ako? Ano sa tingin mo yung ma-advise natin sa mga tao na nag-chase ng unicorn? Joke. Sige. Para sa akin, siguro, sige. Halimbawa, gusto mong maging full stack. Kung ang ma-advise ko doon, isipin mo na lang kung ano ba yung full stack para sa'yo. Isipin mo muna yun. Mm-hmm. Kasi yun nga feeling ko kasi iba-iba yung, hindi na unified yung term na full stack. Yes, so isipin mo na, ano yung full stack para sa'yo. Tapos, sige, i-pursue mo yun. Kung sabi mo, yun nga, kung mean, yung iniisip mo, which is Mongo, Express, Angular, o sige, yun, explore mo yun. Mm-hmm. Pero, kung iniisip mo na, yun nga, paano man sabihin na, kung iniisip mo na madadala mo yun as a career mo, yun, ang ma-advise ko, hindi. Parang, para sa akin, sa isang seryosong tech company, which is our web solution company, na-front upan yan. Pa sa amin din sa kumpanya namin, startup lang kami pero, di ba, na-front upan yung pagka sinabing may aplikante sa sabihin, full stack developer, yung ina-apply niya, parang sigurado ka, full stack ka. Mas lalo kang mabobombard ng ipoprove kung full stack ka. Parang patunayan mo yan. Parang gano'n. No? Patunayan mo yan. Kasi parang patunayan mong unicorn ka. Yun. So, para sa akin, kasi okay lang, kung ano man yung kung gusto mo i-pursue yun, isipin mo na lang kung ano yung full stack para sa'yo. Tapos saan mo siya i-pursue. Pursue mo siya. Pero, wag mo siyang gagawin na pang CV mo. Huwag mo siyang gagawin pang curriculum vitae mo. Pwede siguro sa iba. Yeah. Pero, along the interview naman, maano naman yan na, okay, baka kasi tugma yung pagkakaintindi mo ng full stack sa pagkakaintindi ng full stack. At least, di ba, along the interview, sabi mo na lang, web developer ka. Pero, kung ina-aim mo, yun nga, kung yung full stack, sige, go ka lang. Pag-aralan mo kung ano man yung back-end at front-end. At yung architecture na alam mo na full stack. Pursue mo yun. Kasi, development mo pa rin naman yun. Yeah. Pero yun lang, wag mo na lang i-claim or ilagay sa CV mo. Or kung mag-a-apply ka, yun. Yeah. So, sa akin naman, yung mga nag-chase nung full stack na term, sa akin, title lang yun eh. Pero, sa tingin ko maganda naman yung intent ninyo na pag-aralan yung totality ng paggawa ng isang web application. So, parang full stack developer, again, sinasabi natin, job title lang yun eh. Hindi, yung role, iba pa, yung software engineer, full stack, web developer, pare-parehas lang din yan siya. Ang problema lang, masyadong maraming negative connotation ang full stack na term. Na, yun nga, medyo controversial siyang gamitin. Para sa akin naman, ayun, sige, kung gusto mong maging quote-unquote full stack, okay yan, i-keep mo lang yung passion na aralin nga talaga yung mga facets ng web technology. Kasi by aiming for that term,
at least alam mo na kung ano yung pinapasok mo. Pero ano yan ang kailangan mo lang intindihin kung gusto mo talagang yung maging full stack ka is hindi lang siya sabihin natin yung stack is pa-vertical siya. So may front end, may back end hindi lang yun yung tatahakin mo. Hindi lang pa-vertical, pa-horizontal din. Like halimbawa sa front end, yun nga, hindi lang porket natuto ko ng HTML, CSS, pwede din mo nang sabihin na na-tick off mo na yung front end. Kailangan aralin mo yung verticals nun, like UX. Yun nga, yung good design practices. Kasi marami pa yun. Marami pa tayong hindi nabanggit. Parang sa klase ng website, anong font ba yung dapat? Anong colors ba dapat? Yun nga, typography. So maraming horizontals yan. Sa backend din. Ang daming sobrang daming horizontals sa backend. Like, yun nga, yung kung anong klaseng programming language. Tapos, ito pa yung nakakatawa pag nag-delve ka sa backend Hindi lang siya, although sinasabi natin DA lagi na na syntax lang yan. Pero meron kasing kinds of nung languages na merong procedural, meron yung structural, yung imperative, yung mga ganyan-ganyan. So, merong object-oriented, meron din yung, hindi ko alam ano yung term para sa JavaScript na parang callback, whatever. Alam ko, event-driven. Event-driven siya. Yun. So, yun nga, di ba? Parang, hindi ko alam yung term. Pero, ayun nga, so, sobrang niya, parang, even for the same stack, hindi mo rin pwedeng ipilit yung napag-aralan mo dun sa isa. So, again, hindi mo ma-master yung isang stack na yun. So, ayun. Pero at least, di ba, ngayon, kung ini-aim mo talaga yung pagiging full stack, kailangan mong tanggapin na dapat kailangan mong tanggapin na hindi mo makukuha yun, pero marami kang mapag-aaralan along the way. Yun yung kagandahan niyan. Yun kung seryosohin mo yung pag-i-aim mo ng full stack, doon mo na rin madidiscover na walang full stack. Kasi admittedly, hinabol na natin yung full stack, di ba? Hinabol ka rin naman. Hinabol din naman namin. Parang, hindi man hinabol, pero parang yun yung, at some point, claim naman, full stack kami. Pero, habang nandun ka na, parang hindi totoo yung full stack. Parang imposible. Imposible talaga siya. Pwede nga. Lalo na kasi pagkahalimbawa, ayun nga, nung napadala ko sa isang kumpanya, na tech company na malaki, pagka nakita mo yung mindset ng mga tao doon ka magugulat na parang, ang laki pala ng mundo ng UX. Na pagdating sa UX, may psychology talaga na kailangan isaalang-alang, behavioral science. So, yun nga. Yun. May, bukod doon, sa A/B testing, may validation ka pa. Ayun pa pala, A/B testing. Ang laki na parang kung mag-delve in ka sa front end, parang ang dami mo na ring career growth na pwedeng punta. Pwede mong sabihin nga, UX ka lang. Hindi ka UI, UX engineer ka. Pwede mong sabihin yun. Pero hindi ka gumagawa ng code. Gumagawa ka lang ng, sabihin natin, ng wireframes. Wireframes lang yan. Tapos saka storyboards. Yun lang. Pero UX ka nun. Pero matindi yung trabaho na yan. Ayun nga, matindi talaga. Lalo kung product-based company talaga siya. Tindi nun. Saka sa malalaking kumpanya, malaking, hindi lang siya isang tao, malaking departamento siya. Kasi, kailangan mong i-validate pa yun . Like, sabihin mo, sabihin natin, para lahat sa Google, yung Android phone, nung lumabas yung material design, kasi sa kanila naman yan, Google, design. Isipin mo, ilang taon nila dinevelop yung konsepto ng material design. Pero ngayon, meron pang material design too. Diba? Nag-evolve pa siya kasi yung study na yun, may testing yun, tapos may validation yun na kailangan pa nilang i-improve yung material design. Yun nag-stay sila sa, yun, mabalik tayo sa term, nag-stay sila sa stock na yun . Talagang in-improve nila ng in-improve. Kasi nandun lang sila. Parang hindi sila na parang okay na si material design, gawa naman tayo ng backend. Parang ganun. Hindi ganun yung approach. Hindi ganun yan . Kasi yun nga, ganun sa lahat din ngayon pagkadating sa web. Lahat ganun . Like, okay, sabihin mo, Netflix na function-driven sila, di ba? Function as a service sila, di ba? Yeah. Pero, dumating yung panahon na parang nakita nila, hindi na nila nakikita kung ano nangyayari dun sa data.
kung saan nagkakaroon ng bottleneck kasi lahat hindi lang siya microservice eh. Functions na siya eh. Lahat functions na siya eh. So doon sila na rin yung nag-coin ng problema nila, which is chaos. Kasi hindi mo na ma-map kung nasaan yung pagpasa ng data at any given time. At any given time, dalawang function ang pwedeng nagpo-consume ng data. So, gumawa na rin sila ng chaos management. Now, which is hanggang ngayon, ini-improve pa rin nila. Na nag-improve yung design architecture pagdating sa function as a service. Actually, sila pa yung frontrunner. Ang galing actually ng architects ng Netflix. In fairness naman. Tsaka considering na sila na ang Netflix po hindi sila bagong kumpanya. Sobrang matagal na po silang kumpanya. Ang pinakauna nilang model is VHS. Actually DVD yata or baka nga VHS pa eh. VHS rental. Yun talaga sila. Tapos parang parang may waiting list. Halimbawa gusto mong mag-rent ng anong naisip mong 90s movie DA? Back to the Future. Back to the Future. So, gusto mo mag-rent ng Back to the Future, punta ka sa website ng Netflix, i-rent mo to, tapos may waiting list ka. Yun yung unang business model ng Netflix. Saka, ganito trivia. Ganito kalupit yung Netflix. Diba, ikaw user, nag-view ka ng isang, pinili mo kissing booth na movie. Pinanood mo, no? Wala akong choice. Okay, halimbawa, hindi ka makikishare ng isang file na binuview rin ng ibang tao. Nag-i-spawn up sila ng isang server mo na ikaw lang yung tao doon. Diba? Ikaw lang yung nanonood doon. Ganun siya Pero lahat yun, nag-i-spawn up programmatically. Yung isang server, hindi siya may span or dahil ikaw isang user ka, tuwing may bagong user gagawa ng bagong server para sa ilang yung bagong server. Hindi. Yeah. Lahat yun, kada video, nasa isa lang yung sinaservice niya. Tapos papatayin din yan once na natapos mo na siya. Okay yun. Sige, let's allude to the topic na sabihin natin sige, full stack. Hindi ko pa chine-check pero I bet my ass off maghanap kung hindi naghahanap ang Facebook, ang Google, ng Netflix, ang Amazon ng full stack developer. Walang full stack developer sa kanila. Imposible. I mean, gusto mong i-full stack yung Netflix, okay, good luck. Parang gano'n. Pero walang full stack developer sa mga ganito kalulupit na kumpanya. Kasi yun. Kaya yun nga sinasabi mo kanina, kung full stack ang kailangan nyo, sobrang simple ng sistema. Yun na yun. Yun na siya. Kaya nga tinanong din kita kung sa palagay nyo ba sa Google merong full stack developer. Wala naman eh. Di ba? Front-end engineer, UX developer. Yun talaga yung mata ko sa kanila eh. Siyempre, di ba, yun, full stack, maraming maraming facets yan. Hindi lang naman basta-basta alam mo na to, ganito na yung mangyayari. Parang pag-determine ng data, dude, ng COVID yan. Hindi lang naman basta-basta yan. Siyempre, may maraming intricacies yan. Hindi naman biglang dapat babagsak ka na lang na ano yun? Hindi. Pero hindi, congrats Philippines. Naniniwala ako sa data natin, dude. Naniniwala ako sa data. Data natin yun eh. It came from very reputable sources. So yeah, congratulations ulit Pilipinas sa naniniwala ako sa data pero yung background ng data kung paano siya. Parang ano lang yan eh, parang merong data, merong actual. So parang kumbaga merong term na full stack, meron ba talaga actual na full stack? Parang ganyan lang yan. Yeah, so, tama. Pero yun, sige, bilang sana magtuloy-tuloy na at totoo yung recoveries natin, no? Para para naman makapagkita-kita tayo kahit sa Pasko, 'di ba? Para may madalaw tayo pagdating ng Pasko, diba? Tsaka yun. So yung yung topic namin ngayon, medyo controversial, pero kung may opinions po kayo, kung sa tingin niyo po mali kami, okay lang po, tatanggapin namin po 'yun. Kung may comments kayo, pwede niyo naman pong sabihin sa Facebook. Pwede niyo ring sabihin sa YouTube. Saan pa ba pwede mag-comment? Sa Instagram actually pwede. Sa Instagram, yes. Or kung gusto mo, schedule natin yan. Pag-usapan natin. Guest ka namin. Diba? Hindi, try namin yun. Fight us. Parang ganun. Oo. Kasi open naman kami sa hindi naman namin yun nga, sinasabi namin, hindi naman namin sinasabing sa industriya na to kami yung pinakamagaling. Pero
Through experience. Siyempre, we've gathered a lot of opinions na rin naman Yes, along the way. oo. Alam nyo naman yun, highly opinionated mga programa. Huwag kayong maging hipokrito. Oo. Highly Kaya opinionated kung sa talaga tayo palagay lagi. nyo, ayun nga, kaya kung sa palagay nyo, mali kami, maganda rin na pag-usapan natin. Enlighten us. Enlighten us. So, yun, we are very open to suggestions. So, yun, pakinggan nyo na lang po kami sa, saan ba tayo? Nasa Spotify tayo. Sa YouTube, Sa YouTube. sa Spotify, Sa Google Podcast, sa Apple Podcast. Ayan. Podcast. Ayan. Yes. So, comment kayo doon. And, yun, kung natuwa kayo sa topic namin, Subscribe kayo sa Facebook, sa Instagram. oo. Para makapag-drop in din kayo ng Oo. sarili nyong opinion. Oo. Kung medyo napaisip ka kung full stack nga ba ako ngayon. Pwede nating linawin yan. Ano naman malay mo pa ikot-ikutin lang natin yung term magkaano na. Ayun. Wow. And for any questions then na gusto nyong itakal namin for the next episodes, just leave a comment. Just leave a comment. So like, subscribe, and share. Don't forget to hit the notification button. Pinag-aralan ko yun. Ting! Ayan. So ayun. So ano po, maraming salamat po sa pakikinig. Stay safe po tayong Oh, lahat. yes, and this is DA. This is Dwight. This has been the Prog Rockers Podcast. Paalam po. Ciao. Goodbye. Till next time. Thank you for listening to Prog Rockers.